O Pia, mahilig ka ba magbasa ng comics noon? Oo, bata pa lang ako. Yung si Archie, Betty, Veronica, at saka yung sa Dyaryo. Tuwing linggo. Alam ko Mahilig ako yung doon. mga pagkakaiba ng Pilipino at sa Tagalog. Ikaw, binabasa mo yun? Classic. Filipino classic tsaka Tagalog. Comics. Wow! Nax! Yan ang pagkakaiba nun. Iba pala yung akin. Oh, eto, ang lakas nga mga throwback ng ala-ala, yung mga comics na yan, pero meron pa kaya niyan ngayon? Aba, meron pa rin. Sa katunayan, ang comics ngayong makabagong panahon, sabay sa uso at estilo. At narito ang ilang halimbawa niyan. Darna, Captain Barbell, Jaja Saturna. Bago pa sila umariba sa pelikula at TV, sumikat muna sila sa mga comics. Ito ang kilalang libangan ng masa noon bago tumamlay simula dekada 90, kung kailan isa-isang nagsara ang malalaking pamagat ng comics. Ngayon, unti-unti itong binubuhay sa iba't ibang forma. Merong comics na isang click at swipe na lang sa internet. Pumasok na rin ang comics sa internet. Ayan, ang daming comics na gumagawa sa Facebook. Kahit yung mga pang sariling comics lang na gagawin mo, lalabas mo sa website mo, sa blog mo. Tapos ang bilis, kalat kagad sa buong mundo. Ayun. Tingin kasi sa comics, disposable. Basically, anong nangyari? Ang kakompetensya ng comics, hindi yung mga iba't ibang comics. Ang kakompetensya nila, ibang medium. Pero iba pa rin ang dating ng comics na pwedeng bitbitin at basahin kahit saan. Butit meron pa rin naglilimbag ng mga comics na akma sa modernong panahon. Gaya ng Manila Man, ang superhero na nakasuot ng barong Tagalog. At ang mga call center agent na secret crime fighters pala. Meron ding nakabatay sa kasaysayan. Ang Mactan 1521, Tepay Pascual, hango sa sagupaan ni na Lapu-Lapu at Magellan. Ang Dead Balagtas naman ni Emiliana Campilan sa Tirikong Comics na tungkol sa mga ilustrado, katipunero, braille at iba pang tauhan sa panahon ng Kastila. Sa comics ko, tinatalakay ko kung paano related ang nakaraan ng bansa natin o ng lipunan natin sa nangyayari sa atin ngayon sa kasalukuyan. At sa mga nagsasabing wala nang nagbabasa ng comics, ibahin niyo si Mickey. 2 dekada na siyang fan ng comics, sa papel man o sa screen. It inspires me na magbasa. Yung mga kwento na mabasa ko na nakaka-relate ako sa mga kakapos na ginagawa nila. Number 2, nag-enjoy ako magbasa. Na nakapaisip ako lalo sa mga magagandang gawang comics na posible kung mangyari ganun or o nga naman ba't hindi. At di nag-iisa si Mickey. Taon-taon nga, may idinaraos na comics convention sa buong bansa. Tampok ang mga bagong likhang comics at ang bagong henerasyong bumubuhay sa sining na bahagi na ating kultura. Malaking bagay siya sa lipunan kasi nadodocument yung mga pag-iisip ng tao, yung psyche ng mga tao sa paligid. Yan kasi yung mga cartoonista observant yan eh. Na-observe nila yung nakikita ng mga maliliit na bagay sa paligid tapos nadodocument. Tapos, ang maganda rin dyan, pag nalagyan mo ng humor, parang yung issue mas tumatagal sa isip ng tao eh.